Silas Mills, he's up against John Best. Walang mangyayari dyan sapagkat si John Best ay tatlong personal foul na. Pinabayaan lang si Silas Mills para idakdak ang bola. Donald Williams pumihit against Eric Reyes. Dilabas kay John Best. Nalibre bigla si John Best and he nails it. Glenn Capasio, libre na naman. Yes! Sabi na natin kanina pa hindi dapat pinalilibre yan si Glenn Capasio. Ayun si Tim McLaren. Testingin yung kanyang paa. Okay pala, okay. No problem, okay. 3-point shot. Samantala, Donald Williams for a 3. Ayun! Diesel, sabi niya. Diesel, sabi niya gano'n. Samantala, si Tony Boy Espinosa. Yan ang opposite na malam niya. Bakbakan ito ng Formula Shell at Mobiline. And speaking of bakbakan, alam po natin marami nag-aabang sa inyo ng Thunder in Thailand. Manny Pacquiao ng Pilipinas versus Chachai Dutch Boy sa sakul ng Thailand for the WBC World Flyweight Championship. Mamaya po yan. Pagkatapos ng game na ito, panoorin ninyo on a slightly delayed basis yung championship na yan na manggagaling po sa Thailand between our boy Manny Pacquiao against Dutch Boy sa sakul. Well, nandun yung mga ating kasamaan. This 3-point attempt by Noy Castillo. Second attempt for him. He had a very open look in this one. No? Samantala, inside pass to T. McClary. Gets it to roll in. Unang field goal dito sa second quarter. 4 points so far for T. McClary. Jackson binigay kay Noy Castillo. John Best humihingi ng pasa. He's up against T. McClary. 7 seconds on the shot clock. Inching his way inside. The kick out to Vic Pablo with 2 seconds on the shot clock. And T. McClary, mataas na lumundag para makuha yung rebound. Dalawa na lang ang lamang ng Formula Shell. Nanganganib ito rito. Tony Boy Espinosa wide open. Subaksak sa loob. Layup ni Tony Boy Espinosa. Malaki na ang problema ng Shell dito that they have some players in foul trouble. At the same time, hindi kumukonekta si Victor Pablo at saka si Noy Castillo. Of course, alam naman natin si Jackson, hindi naman yung scorer yan. At ito naman si Eric Reyes. Kanina pa ito Nakakaplaka. nanguunsyami dun sa loob against the offensive moves of Formula Shell. Glenn Capasio, the veteran, he was a little open there pero wala namang tao sa ilalim. Sabi niya, wag na. Hintayin ko na lang yung mga kasama ko. T. McClary at the baseline. Nakita na naman si Glenn Capasio. Capasio against Pablo na. Uy. That's a foul there by Pablo. Pablo talagang medyo hindi niya makakuha ang kanyang timing. Pati ang tira niya, pati ang depensa niya, hindi niya makakuha ang kanyang timing. Si Glenn Capasio naman, alam naman natin, wais yan. Nakita niya, usually naman hindi niya maipapasok yan. Pero may halong fishing expedition, yung saksak niya ngayon, baka sakali makakuha ng foul at yun nga nangyari. Well, counting the last shot of Silas Mills to end the first quarter, 6-0 run na dito ang Mobiline. Now it's a 7-0 run. They've overtaken the Formula Shell by a 1-point lead. Babalik si Benji Paras para kay Chris Jackson. Benji Paras started off for Formula Shell in this game. He has 2 points so far, but he has grabbed 4 rebounds, including 1 offensive rebound that he scored on. Saka meron rin siyang isang block shot. Capasio, leading scorer para sa mga local players ng Mobiline with 7 points in the ball game. 2-point lead dito para sa Mobiline Fort Palace. Samantala naman, naka-standby doon sa may tabi ng bench ng Shell. Ang kasama natin si Randy Sakdalan. Randy, what's up? Ay, salamat Ed. Well, ang instruction for Pablo, kanina pag-usapan nyo kasi Ed at Andy si Victor Pablo. Si Pablo binibigyan ng defensive assignment ito to take over McClary instead na si Chris Jackson. Preserving Chris Jackson mula sa foul trouble dahil nakita nila sa first quarter itong si Esplan at saka si John Best. Naluklok agad sa medyo may karamihang foul. Yun lang mula sa kampo ng Formula Shell, Ed. Tignan natin kung ano mangyayari dyan sa matchup na yan. Pero ito si Silas Mills off the break was able to score at nakakuha pa ng foul. At tuloy-tuloy ang problema nito sa free throw shooting. Medyo malakas masyadong puso niya. Pero that's a big run here by Mobiline. Hindi pa umi-score dito actually in this quarter ang Formula Shell. That's right. At lamang na ngayon ng 4 ang Mobiline. Nakita ninyo kanina yung field goal story. Mas maganda yung sa Formula Shell, but that was in the first quarter. Iba na po. That's another foul on Best, I think. Yes. Yung hinawakan pa rin niya si T. McClary. Minuestra pa ni referee Ernie De Leon. Yes. Yung medyo dinunggol niya si T. McClary. Pagkatapos, may technical pa ba? I think may delay of warning of delay of ball game or may technical. Tingnan natin. Pero siguro may warning of delay of ball game. Well, bad news na naman para sa Formula Shell. Maagang pumasok sa foul trouble si John Best. Kanina nung first quarter, sabi natin, maaga na yung dalawang foul. Eto, dinagdagan pa ng isa.
Kaya alam ko, kitang-kita mo na yung ano nangyayari sa kanila. Their players were getting into foul trouble. Tapos yung kanilang scoring here in the second quarter, nagiging frustrated na yung mga player. Oo. Ayun, backdoor. Ito si Silas Mills sa ilalim. Woo! Magandang depensa ni Pablo at ni Paras. Pablo trying to tap it, pero ang tindi talaga nito si Silas Mills. So, off balance shot. He was hoping that there would be a foul. Samantala, merong, ito. Si John Best na naman ang tatawagan. Hindi, si McLaren. Kaya natawa si Bes. Magiging nagkakaroon ng artistic show itong mga imports natin. Ang creativity, mga kaibigan, ginagantin pala dito sa PBA. Tignan natin nangyari dito, matinding agawan sa rebound. Ayan naman, ang nakita niyo yung lakas nitong si Silas Mills. Ito pa. Doon sa agawan nilang dalawa. Ayun. A tackle by T. McLaren. Show the upper body strength of T. McLaren in that last play. Samantala, lamang pa rin ang 4 na puntos sa Mobiline at 26-22. Donald Williams pumihit against Eric Reyes. Nilabas kay John Best. Nalibre bigla si John Best and he nails it. That's a PLDT long distance shot from John Best. Biglang natapya sa kalamangan ng Mobiline to only 1 point, 26-25. The biggest lead in this game has so far been 9 points. Yan po ay nakuha ng Formula Shell kanina sa first quarter. Pero iba na po ang storya ngayon. Glenn Capasio, libre na naman! Yes! Sabi na natin kanina pa hindi dapat pinalilibre yan si Glenn Capasio. Nakasampung puntos na dito si Glenn Capasio. So he enters double figures in support of his team. 3-point attempt also by Donald Williams. Medyo Wala. malakas. Ito naman si Tony Boy Espinosa ngayon. Burning leather. Yes. Wala rin bumantay kay Tony Boy Espinosa. Mukhang nagkakawatak-watak ang depensa dito ng Formula Shell, Dr. J. At maraming hindi bumababa sa transition defense nila. Kaya kinakain sila ng Mobiline sa fast break points. Oo. At ang daming libreng mga sitwasyon para sa Mobiline. Right now, back to a 6-point lead by Mobiline. Nair steal. John Best pumihit. Ayun naman ang masasabi natin dito kay John. Best scorer talaga yan. Yeah, when he gets into that post area at saka na medyo tinalo niya ang defensa ng Amerikanong humahabol sa kanya, medyo magaling talaga tumira ito. 14 puntos ang mga nagagawa ni John Best. But Mobiline has a 4-point lead at 31-27. Nilabas kay Glenn Capasio. Capasio against Noy Castillo. Tumihingi na paso sa Silas Mills. 3 seconds on the shot clock. Silas Mills nabitawan ng bola. Nakuha ni T. McLaren. 24-second shot clock violation. Tuloy yung matemp yun, tapos na yung clock. Dapat wala na talaga yun. Dapat pumito na referee. Medyo napatagal lang yung pito ng referee. Pero tumunog na yung buzzer nung tumira to si T. McLaren. 31-27 ang ating score, mga kaibigan. Mobiline up by 4. Diyos maray na banggi sa Indo Gabos. Mga tugang dyan po sa Bicol. Marami tayong mga suki dyan. Samantala, ito po ang labanan ng Formula Shell at ng Mobiline. Game number 5 in the Governor's Cup Series is tied at 2 wins apiece. 3-second violation. Uy, oo. Ang ganda nung poste ni Pablo dahil lamang talaga siya doon kay Glenn Capasio pero inabot siya ng 3-second violation. No? Medyo matagal bago dumating yung bola sa kanya sa 3-second area. Yung turnover story rito, interesting siguro makita mamaya sapagkat on both ends of the court so far, parang marami tayong nakikita turnovers. That's right. Samantala, Eric Reyes. Ito naman, 6 seconds on the shot clock. Tony Boy Espinosa on the run. Medyo tinilit. Big Pablo naman, nakita si John Best na tumatakbo pero mabilis na bumaba rin ang depensa ng Mobiline. Kanya tinintay muna ni John Best ang kanyang mga kasama. Donald Williams only has 2 points in the game. And he misses that one likewise. Uy. May ika-ika itong si T. McLaren. Baka na-spray nito or something. Hindi naman siguro. Ayun, medyo hindi pa rin siya sumasama. Pero ito naman ang Formula Shell ngayon. Uy, Tony Boy. Ay, naku, buti ko makatawagan ng foul si John Best dahil medyo tinulak niya si Tony Boy Espinosa. Incidental contact of a fast break. Pero ayun na naman ang pasa ng lead pass. Malayo. Teka muna, may diferensya yata si McLaren. Medyo may ika-ika nga ito. So, kanina siguro maaaring he might have twisted something there nung he was trying to elude the defense nung naipit siya. Pero ito medyo pinagpag niya ng konti. Palakad-lakad. Tingnan natin kung mawala yung sakit na yan. Silas Mills. Double teamed. Ayun si T. McLaren. Testingin yung kanyang paa. Okay pala. Okay. No problem, okay.
3-point shot. Although he seems to be gingerly running on that particular foot. Yung kanan niya 34-27, the biggest lead of the ball game here for Mobiline with 5:48 left. Nakita mo ang laking bagay ni Esplana. No? talaga. Kaso po si Jerry Esplana, kung di ninyo inabot, maaga nakakuha ng 3 personal foul. Kanya't nakaupo ngayon sa bangko. First foul on Glenn Capasio. Samantala meron tayong 5 minutes and 41 seconds remaining in the second quarter. 7 puntos sa kalamangan ng Mobiline over Shell. Magbabalik po kami. Balik po tayo dito sa Araneta Coliseum. At ito na naman yung mga magagandang poster na ginawa ng mga fans. Fan naman ng Mobiline yun. That's right. Dito medyo maganda mga posters nakikita natin, especially in the semifinals at saka yung finals. By the way, pinalitan na si McLaren at saka siguro medyo minamasahe at inaayos yung kanyang kaliwa pa lang. Kaliwang binti o paa may problema. Pinasok dito si Jojo Martin. Samantala, Noy Castillo nakawala kay Tony Boy Espinosa. Drop pass to Benji Perez. Set shot. Hindi pumasok. Silas Mills grabbing another rebound. Well, yung mga tira ni Benji parang walang fire. Hindi yung jump shot na maganda. Yung parang inaalalayan niya. Yes. Not jumping to his peak. 2 of those jump shots. Samantala, lamang ng 7 ang Mobiline at 34-27. Bad pass by Silas Mills. Bad pass din naman ni John Best. Masyado malakas kay Noy Castillo. Tumalbog. Glenn Capasio. Biglang binigay kay Silas Mills. Nilabas sa point guard Tony Boy Espinosa para ayusin ang sistema rito. Plenty of time now to work this shot clock. 4 minutes 50 left in this second quarter. Pero dito makikita natin na take charge guy talaga dito si Silas Mills. Traveling. Ito. Binato yung bola. At ito medyo nagingit-ngit na naman itong si Silas Mills. Samantala, meron na naman tayong ulat mula sa ating kasama si Randy Sakdalan. Randy! Ed, sabi ni Coach Perry Ronquillo sa sharing to, pagdating ng second at fourth quarter, lumalaylay yung laro natin. Mga bata, sabi niya sa 4 minutes and 2 charges, lumaban naman tayo ng second quarter, napapag-iwanan na naman sila. And the pattern has been clear sa punto ng Formula Shell. Yun lang, Ed. Maraming salamat, Randy. Tingnan natin kung may epekto yung mga pananalita ni Coach Perry Ronquillo. Samantalang tinamaan ni Vic Pablo yung gilid lang ng board. Espinosa. Zippy pass to Glenn Capasio pero hindi makalusot si Capasio kay Benji Perez. Ito naghahanap ng mapapasahan in the nick of time. Martin binigay kay Silas Mills. They've got 8 seconds on the shot clock. Gumamit ng siko si Silas Mills and he's going to be called for the offensive foul. Unang personal pa lang yan ni Silas Mills, Dr. J, pero parang nararamdaman ng mga tao rito na malapit na naman pumutok ang bulkan. Yes, kasi dalawang play na parang hindi siya nakakakuha ng tawag, no? Medyo, alam mo, madali siyang mainis. At medyo tinapik sa ulo ni Eric Reyes si Silas Mills. Kulit. Kulit. Lamang naman kulit, tayo. Kulit, huwag ka makulit. Vic Pablo. Maatras lamang kay Jojo Martin. Steal by Silas Mills. He's up against John Best. Walang mangyayari dyan sapagkat si John Best, 3 personal foul na. Pinabayaan lang si Silas Mills para idakdak ang bola. Well, namamatay dito ang Formula Shell Capo Poste kay Victor Pablo dahil wala na igagawa para sa kanila si Victor Pablo and yung error na yung kills them because it's a fast break kind of error. And Mobiline now equals the biggest lead of Formula Shell, which is 9 points. And the defense of Mobiline is holding Shell down to the number that they want. Yes. And dito sa third quarter, ayun, si John Best nakapukol ng 3. Bago po yung 3 na puntos na yun, nakaka5 puntos pa lang ang Formula Shell sa second quarter. Halos patapos na ito. 3 minutes and 17 na nalalabing ngayon. All of the 8 points that they have, 6 are from John Best. Both from 3-point territory. No? Oo. Ito ngayon, ang Mobiline, Silas Mills, dinodoblehan ni Paras at Pablo. Patuloy na pasa, papunta sana kay Eric Reyes. So academic na yan. 6-point lead para sa Mobiline, 2:58 remaining in the second quarter. This timeout. Alam natin mga kaibigan na marami na po nananabik na mapanood ng Asian Games na mag-uumpisa sa linggo. Well, mga kaibigan, sa opening po ng Asian Games, palalabas po natin yan right after Game 6 sa linggo. Kung kayo pa manonood dito sa Cuneta Astrodome, walang problema dahil maglalagay po tayo ng giant screen doon
Kung sino po manood dito sa Game 6, mapapanood nyo rin yung opening ceremonies doon sa Cuneta Astrodome para hindi na kayo nagmamadaling umuwi. Ganon, ha? Oo, di ba? Iba tayo itong mag-alaga ng... Nospo, ha? Oo. Bonus, ha? Alagaan natin yung Pasko ating kasi, mga kapwa mamamayan sa bayan ng Superstars. 36-30, 6 na puntos sa kalamangan ng Mobiline. John Best grabs the ball away from Silas Mills. Tinawad na naman bumaba si Silas Mills ng konti. Donald Williams, wala pa rin masyado ginagawa. 2 points pa lamang itong si Donald Williams sa laro. Ito si T. McClary. Diesel talaga dating din si Donald Williams, no, ha? Medyo matagal uminit. Hirap siya talaga sa depensa ni Silas Mills. Uy. Hirap naman si T. McClary doon sa pasa ni Silas Mills. Oo, ito, binigyan ng pagkakataon ng maglaro si Santos. Uy, si Romel. Dahil hindi pa pwede ibalik si Splan 3 fouls. Wala naman nakukuha kay Noy Castillo na opensa, tsaka hirap rin i-set ang play. Tingnan naman natin si Romel na really is a pretty good point guard. Yeah. Pero siyempre, galing sa injury yan. Samantala, Donald Williams for a 3. Ayun! Diesel, sabi niya. Diesel, sabi niya gano'n. Kung nag-init na. Samantala, fast break play to T. McClary. Merong foul na tatawagan. That is counted. Si Donald Williams ang tatawagan. At pinan natin kung ano nangyayari sa Mobiline ngayon. Balikan natin si Ria Tanhuatco. Ria? Well, dito sa panig ng Mobiline, ang mga imports, si Mills at McClary, ay naghingi ng tulong from their local teammates. He said, come on guys, we gotta get moving even though they're up on top. And lastly, Coach Eric Altamirano commended his boys for their excellent defense on the post. He said, keep it up, that's the key. Guys? Salamat, Ria. Alam mo, malaking bagay yan kung yung mga player na katulad yan si T. McClary ay nag-cheer at nagbibigay ng motivation sa kapwa niya manlalaro. Malaking bagay yan eh. That's right. Now, on their part, they've really gotten support from Glenn Capasio, no? Oo. On the other side naman, si Best lang talaga kumakana na mabuti rito para sa Formula Shell. Yung mga iba have been struggling except for Jerry Esplanade. Hindi naman masyado makagalaw eh. Sitting down muna si Jerry. Dahil 3 personal fouls na. Si John Best has already scored 17 points. We don't know for how long he can sustain this pace. Although alam natin, maganda resistensya niya si John Best. Ang problema yung fouls niya. He also has 3 personal fouls. Tsaka mahilig tumulak-tulak yan. Yes. Minsan hindi niya mapigilan. John Best inside to Benji Paras. Yan ang sinasabi ko, he's shooting without fire. Medyo malamya ang mga tira ni Benji. Samantala, si Tony Boy Espinosa. Yan ang opposite na malamya. Yes. Talaga namang all fired up si Tony Boy Espinosa. He has 6 points. All scored here in the second quarter. Ilo-ilo nga pala ito. Taga Ilonggo nga ito eh. Ato eh. Babae pala ng mami mo yan. 8-point lead ngayon ng Mobiline. Donald Williams, libre for the 3. Wala. And Silas Mills gets the rebound again para sa Mobiline. Mills binigay kay Al Solis. Down low to T. McClary against Romel Santos. Ayun, sabi ni T. McClary, ikaw ang babantay sa akin, ha? Tingnan natin. 10-point lead now. That's the biggest lead of the ball game here for Mobiline. Nahawakan ni Eric Reyes si John Best. Medyo atrasado tawag ni referee Chua. Pinababayaan niya muna yung positioning play. Ginawa naman ni John Best, nagkakawag doon para mapansin ni referee Chua ang pangyayari. At tinaas naman kaagad ni Eric Reyes ang kanyang kamay. Yan din po naman yung katukayan niyang coach na si Eric Altamirano ng Mobiline. Wala pa sa penalty ang parehong koponan dito. Yes. John Best against 3. Nakita niya si Benji at inabot ni Silas Mills. Big Pablo's tap. Nakuha ni Romel Santos. Binigay niya kay John Best. Jumper by Best from the corner. Sabi ni John Best. Ano ba ito? 3 points yan. Sabi ni John Best, sige na nga, ako na lang ang i-score. Kung di nyo kaya, nakaka-20 puntos na yan. Si John Best, he has 20 of the 36 points of Shell. Yan ang walang local support na sinasabi natin. Well, last second shot by T. McClary. Hindi pumasok at medyo napapukpok siya doon sa sideline. Ganun pa man, ang Mobiline po mga kaibigan ay lamang ng 7 puntos sa pagpasok natin sa ating halftime break. Abangan ninyo. At the half, mapapanood po ninyo ang pagdating, the arrival of the PBA Centennial Team in Bangkok. Ngayon po iuulat sa inyo ng aming kasama si Mr. Ronnie Nathaniels. Abangan po ninyo yan sa ating halftime break.